So eto guys, sigurado marami ang mapapanganga ngayon tungkol po sa malaking pasabog mga sangka. Ito po ay, guys, sobrang laking balita nito at napakagandang balita nito na dapat malaman hindi lamang po ng mga pro-Marcos, ng mga dilawan, ng mga pinklawan, kundi maging ang mga DDS dapat po malaman ito. Pag-usapan po natin. Hello guys, what's up? This is me, Sankay Janjan. I'm back for another vlog. Today, eto nga, mayroon po tayong magandang balita. At gusto ko pong ito isiwalat o pag-usapan ngayon mga Sankay sapagkat deserve po nating lahat na malaman ng katotohanan. Itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, talagang magugulat ka. Magugulat ka. Tama na po yung sobrang politika, yung away, mga Sankay, tungkol po sa mga pinaniniwalaan ninyo o sinusuportahan. Ngayon, mag-real talkan muna tayo mga sangkay. No? Pero hindi po ito real talk na makakapanakit sa kahit na sinong mga supporters ng kahit na sinong politiko dyan. DDS ka man, dilawan ka man, pinklawan, loyalista. Deserve po ninyo na malaman ito. Okay? Pag-usapan mo natin yan. But anyway, guys, bago tayo mag-umpisa, dating gawi sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, gusto nyo bang mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay? Naku. Ang gawin nyo lamang po, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Kakaintindihan ba tayo, mga sangkay? Eto na. Sobrang laking balita nito. Ngayon, alam nyo ba mga sangkay, na yung presyo ng bigas ngayon sa mga palengke, bumababa na. Bumababa na po mga sangkay. Alam niyo kung bakit? Basahin po natin. The Department of Agriculture is expected retail prices of rice to decline as retailers seek to compete with the government's 20 pesos per kilo rice program, which is now available across a number of cities and municipalities. Ayon po dito, inaasahan na daw po ng Department of Agriculture na bababa ang presyo ng bigas. Lalong bababa ang presyo ng bigas. Dahil nga po, kinakailangan nilang makipagkumpetensya sa 20 pesos BBM rice. Grabe, no? Kasi ngayon, alam nyo kumakalat po ito ngayon buong bansa. Mga sangkay, kahit sa Davao, doon sa, hindi po ito lahat mga sangkay, biglaang boom. Lahat ng mga lugar sa Pilipinas, 20 pesos na kaagad yung bigas. Hindi po ganun. It's a very, very long process. Gumagapang ng gumagapang, dumadami ng dumadami. Kaya nga nag-start sa Cebu. 'Di ba? Ngayon, nagpang-abot na from Cebu to Luzon. Ngayon, normal na po na nangyayari yan ngayon sa Cebu. Ngayon, nasa Luzon na. Ngayon, makakarating na rin po sa Mindanao. Ngayon, heto ang good news. Sa mga palengke ngayon, kung pupunta kayo ngayon sa palengke, guys, sobrang mura na po ng bigas. Murang-mura na po. Isipin nyo to from 60 pesos to 70 mahigit per kilo. Alam nyo magkano na lamang po ngayon ang presyo ng bigas sa mga palengke? 30 pesos mahigit to 40 pesos mahigit. Mataas na po yung 50 mahigit na presyo ng bigas. Malayo na po ang narating kumpara dati mga sangkay. Na 60 plus, 70 plus per kilo. So, ang dahilan po dyan mga sangkay, dahil po yan sa napakaraming supply ng bigas ngayon sa ating bansa. Dahil nga po sa mga rice processing system o centers, di PBBM, na nagkalat sa Pilipinas. Mas napapadali po ang pag-produce ng bigas sa Pilipinas. Kaya nga po mga sangkay, ako hindi ko alam kung mangyayari ito, pero posibleng mangyari. Hindi na po ako magtataka kung dadating ang isang panahon na habang nakaupo si BBM, makakapag-export tayo ng bigas sa ibang bansa. Kagaya ng panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Guys, nangyayari na po kasi talaga. Biruin nyo
Mababa na nga yung presyo ngayon ng bigas. Kinakailangan pa po nilang magbaba pa po ng magbaba sa mga palengke. Bakit? Paano sila makikipag-compete sa 20 pesos per kilong bigas? Yung BBM rice. Ang malupit kasi dito, kaya babalik-balikan ito ng mga Pilipino, itong 20 pesos per kilong bigas, dahil bukod sa mababa ang presyo, napakaganda ng klase ng bigas. Mas maganda pa po yan, mga sangkay, kaysa sa mga mamahaling bigas. Alam niyo kung bakit? Mga bagong ani yan galing sa mga magsasaka na binebenta. Kaya masarap daw po talaga. Actually guys, gusto ko pumatikman yan. Wala lang akong time na bumili talaga. Alam ko mayroon po dyan sa Kamuning. Gusto ko nga bumili, mga sangkay. Ngayon lang, wala pa pong time. Hinihintay ko magkaroon po dito sa malapit sa amin yung tig 20 pesos per kilong bigas. Ngayon, ito po ang mangyayari. Inaasahan na daw po na bababa lalo yung presyo ng bigas sa mga palengke. Naku guys, ngayon lamang po yan nangyari. Ngayon lamang po yan nangyari, mga sangkay. Na ang mga presyo ng bigas sa mga palengke, nagbababaan na. Ayan po, Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa said, the agency has received reports that certain retailers are voluntarily bringing down the price of the rice. Kita nyo na? Bumababa daw ang presyo ng bigas ngayon sa palengke. Why? Guys, sobrang akong na-overwhelm. Hindi ko alam kung paano po ito ngayon, mga sangkay. Pero, ang masasabi ko lang, ibang klase yung talino ni BBM. Ibang klase po talaga. Ito nga yung kanyang isiniwalat. Ito pakinggan po natin. Bakit ngayon lamang po nangyari ang pagpapababa ng presyo ng bigas? Panoorin po natin. Nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Diba? Yan yung unang sinabi, pero kita nyo ang nangyari. Nagtuloy-tuloy. Pero hindi ko naman sinisisi yung mga DDS kung nag-doubt sila kay PBBM. Okay lang yan. Nag-doubt kayo, pero ngayon, you have to accept the reality na ito po ay nangyayari talaga ngayon sa ating bansa. Nagugulat nga po ako, mga sangkay. Kasi nga po, hindi ko in-expect na ganito po katindi ang mangyayari. Maliban sa 20 pesos na bigas, nagbababaan po talaga yung iba pang mga presyo ng bigas sa palengke. Ang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba ito? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Opo. Nung 2023? Yan ha. Yan yung tanong. Kung kaya pala, bakit hindi nagawa agad noong 2022, 2023? Ito yung sagot na matagal ko nang sinasabi. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. See, bakit? Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Pakinggan nyo mabuti ha. Sobrang lupit na ito. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation yan, illegal and legal. Grabe, no? Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. You see, nabalitaan natin yan. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga opisyal din ng gobyerno. Grabe, no? Ganyang katindi. Kaya pala, mga sangkay, sobrang taas ng presyo ng bigas sa Pilipinas. Yan pala ang ginawa ni BBM. Ito pa. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Hindi, sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo.
nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rinarate na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. Hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, Oo, may batas na kailangan palitan. meron mga taong kailangan palitan, Mga tao kailangan palitan. ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo. You see? Ngayon lang nabuo. Guys, ganun pinroseso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Narinig niyo yung sinabi niya? Nagpagawa sila ng mga dam, nagpagawa sila ng mga irrigation, gumawa sila ng sistema, panibagong concept, panibagong system, mga sangkay. Pero bago yan, bago ang lahat ng yan, tinanggal po muna yung mga smuggler ng bigas. Yung mga importation, mga sangkay, yung mga nag-i-import ng bigas, tapos binibenta sa Pilipinas ang pagkamahal-mahal, nag-hoard po sila ng bigas para tumaas yung presyo sa mga palengke. Ngayon, hindi na po nila magagawa yan. Bakit? May kalaban na po sila. Gobyerno ang kalaban nila. Kung magtataas sila ng presyo ng bigas, mag-hoard yung itong mga lokong negosyante, wala nang bibili sa kanila. Kasi may tig 20 pesos na bigas na eh. 'Di ba? At ang dami pong supply ng bigas ngayon sa buong bansa. Hindi po ganun kabilis na nangyari. Hindi po yan 2022 mangyayari kaagad kasi walang sistema eh. 2023 wala pang sistema. Pero anong sabi niya? 2024, sobrang dami na ng supply ng bigas. Kaya nga po mga sangkay, nung 2024 up to now, doon po talaga nag-umpisa na bumagsak ang presyo ng bigas. Bakit? Sobrang dami na ng supply ng bigas sa Pilipinas. Bukod doon, inayos ni BBM ang agriculture natin. Nagpagawa po siya ng napakaraming mga rice processing centers sa buong bansa. Nasa 150 na po na rice processing centers at madadagdagan pa po ng 70. Ganyan po katindi. Nagpagawa ng mga farm-to-market roads. Nagpagawa po ng mga irigasyon. Libreng abono. Libreng mga seedlings. Yan po ang ginawa ng government. Kung kaya't ngayon mga sangkay, hindi lamang po ang sambayan ng Pilipino ang sagana sa pagbili ng murang bigas, yung mga magsasaka, mas sagana din po sila ngayon kasi binibili na po ang kanilang palay ng government. Hindi po tulad dati, angkat ng angkat ang mga magsasaka nahihirapan. Then ang nangyayari, yung palay nila binabarat nito mga lokong mga negosyante. Yan po ang ginawa ni PBBM. At ang malupit ngayon, nagiging modern na po ang pagsasaka ngayon sa ating bansa. Doon sa Samar mga sangkay, may mga nakikita na daw din po doon na mga modernong kagamitan, equipment sa pangsaka. Ganyan po kalupit ang ginawa ni BBM. Sobrang talino po talaga. Kaya nga po, itong nangyayari sa Pilipinas ngayon, na pagbaba ng presyo ng bigas, ngayon lamang po yan nangyari. Tandaan nyo, wala ni isang pangulo. I'm sorry to tell you. But I'm just being honest. Wala ni isang pangulo after Marcos ang nakagawa niyan na hatakin ang presyo ng bigas pababa dahil nga po wala silang alam sa sistema. Si BBM, balikan nyo yung kanyang mga vlog. Balikan nyo. Try nyo lang. Hanapin nyo. Bongbong Marcos Agriculture Vlogs. Type nyo sa YouTube. Lalabas dyan. Sobrang dami kung ano yung mga sistema na kailangan gawin. At ngayon, lahat po tayo nagtatamasa ng katalinuhan ni PBBM pagdating po sa agriculture. Sobrang lupit po talaga. Kaya nga po, ayon po kay Martin Romualdez, ito babasahin ko lang. Alam ko, may mga taong ayaw kay Romualdez, pero wag nyo na siyang pansinin. Dito na lamang po tayo sa sinabi niya. This is not a one-time rollout. This is the beginning of a national transformation. President Marcos is showing us that with political will and smart budgeting, 20 pesos kilo rice is not just possible. It's happening. Nangyayari po yan ngayon mga sangkay. At ngayon, isa na po itong polisiya. Ayan po. Ito na po ay isang programa and a national policy. At mas lalo pang palalawakin ito o palalawakin ng gobyerno mga sangkay. May ipopropose ang House of Representatives na programs mga sangkay para mas mapalawak pa ito. You see, ngayon tayo mga bumoto kay PBBM, shout out po sa inyong lahat, yung mga naniwala, yung mga nanatili, shout out po sa inyong lahat. And this is it guys.
Why we voted PBBM? Because he is smart. We know, mga sangkay, kagaya ng kanyang ama, matalino si PBBM. Kaya binoto natin yan. So ngayon, sa mga medyo nag-doubt kay PBBM, well, may panahon pa naman. Tanggapin na lamang po natin ang katotohanan at makiisat po tayo kay PBBM. Pwede naman natin sabihin, nagkamali kami. Akala namin, mahina si BBM eh. Yung pala, magaling talaga kasi nakikita na natin ang resulta. 'Di ba? Ako, inamin ko nga mga sangkay kasi dati muntik ako maniwala tungkol sa mga issues kay PBBM. But then again, na-realize ko na medyo mali. O ngayon, nakita po natin, 'di ba? Aminin lang po natin. Accept lang natin yung totoo. Ito na yun eh. Para po sa atin lahat ito. Dilawan ka man, DDS ka man, loyalista ka man. Para po ito sa ating lahat. Gumiginhawa po ngayon ang buhay ng mga Pilipino. Dahil po sa pamumuno ni BBM. Isipin nyo, mura na po yung bigas. Wala na po ang inyong opinion. Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.